Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong math problem galing ng REE 2021. So napakalapit na ng board exam ng mga kaibigan nating EE dyan, as well as dun sa mga ECE tsaka yung mga CE. April tsaka May yun mga Lodi. So focus lang mga Lodi. Alam ko sure na magiging engineer kayo, basta galingan nyo, give your best shot. So para at least wala tayong regrets, and alam ko magiging engineer kayo by God's grace. So before that mga Lodi, shoutout muna kay Algin Barantes, kay Ronel Ceballos, tapos yung sa GC ng EE, which is yung Spidey Birdies Clan. So mga Lodi yan, napakasipag mag-aral ng mga yan, napakasipag sa GC. And alam ko magiging engineer kayo lahat yan sa GC na yan. Shoutout din pala dun sa Team RTU na magte-take ng board exam sa Civil Engineering this May, kala Charis Mina. Thank you so much Lodi sa patuloy na suporta nyo sa channel natin. Pagpalain kayo ni Lord, keep safe, and I hope you all the best. So ito yung problem natin. Basic algebra lang to mga Lodi. Liza thought she had the exact money to buy 10 chocolate bars. However, the price per bar had increased by 50 centavos. Consequently, she was able to buy only 8 bars and had 2 pesos left. How much money did Liza have? Okay, so in the first place, ano kaya yung pwede natin i-assume na or ililet natin dito, Sir IJ? So, hindi kasi natin alam kung magkano yung isang chocolate bar. So, ganito na lang yung gagawin natin. Simplihan natin yung solution. Okay, solution. Let X be the price of 1 chocolate bar. Price of 1 chocolate bar. Okay? So, ano yung sinabi? Ang pinaka-original amount ng money niya will be equal to the number of chocolate bars times the cost of each chocolate bar. So, that will be 10x mga idol. Nagets? 10 is the number of chocolate bars, X is the price per bar. So, yan yung pinaka-original amount of money ni Liza. So, this is equal to, kaya lang, di ba sinabi, the price per bar had increased by 50 centavos. So, ilan na lang tayo nabili niya? 8 na lang. So, this will be equal to 8 multiplied by the price per bar plus 50 centavos, or that is 0.50. Tapos, magkano yung butal niya, Sir IJ? 2 piso. So, that will be plus 2 pesos. Nakita nyo mga Lodi, paano inanalyze Sir IJ? Yung total amount ni Liza will be 10x. 10, number of chocolate bars, x, price per bar. In-equate ko to sa 8 multiplied by the product of the price of the bar plus 0.50 kasi nga nag-increase daw yung price. Plus the extra 2 pesos na natira sa kanya. And ano mangyayari dyan, Sir IJ? So we have 10x equals 8x plus 4 plus 2. So we have 2x is equal to 6. So, x is equal to 3. Therefore, ang price per bar is 3 pesos. So, that will be 10. Dahil 10 po yung chocolate bars natin, times 3. Therefore, the correct answer will be equal to 30 pesos. So, that is letter D. Napakasimple lang niya mga Lodi, di ba? O kaya, if ever na hindi nyo ma-formulate yung algebra niya, pwede nyo namang gamitin na yung mga choices to check if your answer, or to check the choices. So, for example, nakuha nyo yung 80, 40, 60, tinry nyo na hindi gumana. Tapos, tinry nyo yung 30. So, ang gawin nyo, itong 30 divide mo sa mismong 10. So, that is 30 divided by 10. So, that is equal to 3 pesos. So, itong 30, bawasan mo ng 2 piso kasi may 2 piso ka natira. 30 minus 2, that is 28 pesos. 28 pesos divided by 8. So, kapag kinumpute mo yun, Lodi, that will be equal to 3 pesos and 50 centavos. Ilan yung presyo dito? 3 pesos. Sa isa, 3 pesos and 50 centavos, check. Kasi nga, nag-increase siya by 50 centavos. Ganun po siya i-verify or i-validate yung pinaka-choices natin. So, ulitin ko, 30 divided 10, 3. 30 minus 2, that is 28 divided by 8, 3.5 or 3.50. Pag minus mo, that is an increase of 50 centavos. So, sana mga Lodin, kahit paano, di ba, na-retain or na-refresh kayo sa mga gantong klase na madadali na tanong. Kasi hindi naman lahat ng tanong sa board exam mahirap. May iba madali lang din. So, dapat we must be able to familiarize in each type of difficulty mga Lodi. And I hope you all the best, lalo na dun sa mga magbo-board exam. Maraming salamat sa patuloy na suporta nyo sa channel ko. Pagpalain kayo palagi ni Lord and keep safe mga Lodi. And ayun mga Lodi, pwede nyo rin po pala akong isupport pa by joining our community sa YouTube mga idol. And alam ko na malayo ang mararating yung mga Lodi. You can also support my mother by subscribing to her channel, Mary Ann Maling. So more on cooking peng vlogs ng mother ko. And yun mga Lodi.
If mahilig kayo sa pagluluto, so pwede kayo mag-subscribe sa mami ko. Also, pwede rin kayo mag-subscribe kay Sir Rolando Assistant, more on math puzzles, riddles, derivations. Napakalupit ng animation. Pwede nyo i-search yung Rolando Assistant sa YouTube, makikita nyo yung Learn Math Daily na channel. Kita-kits mga Lodi sa mga susunod na tutorials natin, engineering math, engineering science, or Olympiad math, etc. Basta kung ano yung pwedeng ituro sa inyo ni Sir IJ. And sana mas marami pa kayo matutunan. Keep safe, bye-bye, and God bless.